umaga po sa lahat. Aral po natin isang bagay ngayon na malamang sa karamihan makatanong din sa mga kabataan o sa mga nagsasaliksik, naghahanap ng mga kasagutan. Familiar tayo doon sa termino na kung tawagin natin yung God's will, kalooban ng Diyos. Kalimitan nga, ito ginagamit hindi lamang ng mga Kristiyano, mga manampalataya, but kahit nga mga hindi manampalataya, ginagamit dito, mga pagano, napaka-casual na ginagamit, yung kalooban ng Diyos, God's will, even sometimes sa mga pag naisip natin, yung mga binata at dalaga, sasabihin nila sa term ng God's will, baka ito na nga yung kalooban ng Diyos para sa akin. Sa mababaw na paraan, pwede natin namang gamitin yun. Pero iwasan din natin, mag-isip-isip tayo, i-consider natin, kumbaga, ano ba talaga ibig sabihin ng God's will? Anong kalooban ng Diyos? At ay, sa ating pag-aaralang text ngayon, meron lang akong gustong drive yung attention natin sa isang text na alam ko familiar sa lahat. Mainam na malaman po natin na yung awareness natin, pagkakala natin sa kalooban ng Diyos, ay hindi po natin dapat mahiwalay ito sa salita ng Diyos. Bagaman ang kalooban ng Diyos, meron naman talaga siyang mga kalooban na hindi rin lantad sa atin. O itinatawag natin sa Deuteronomy 29, yung secret na will ng Diyos, na siya na nakakaalam, na hindi natin alam. Pero, sa mga bagay, sabi rin sa Deuteronomy 29, sa mga bagay na dapat nating malaman at nais na ipaalam sa atin, specifically po, patungkol sa kung sino ang Diyos, kung sino tayo, mga nilikha niya, kung paano magkakaroon ng kaligtasan at paano mamuhay ayon sa kanyang kalooban, ay nahalantad po sa kanyang salita. Kaya nga po, if we are to say, yung will talaga ng Diyos, gusto nating malaman, huwag po tayong tumingin sa mga horoscope, sa mga bituin, o sa mga salita, mga phrases na nakikita nyo sa Facebook, o kung saan pa man, mainam po, sa salita ng Diyos tayo maghahanap talaga sa Sikenap. As a caution, hindi po ito, ang goal natin ay malaman yung bawat punto at detalye ng buhay natin para sabi nito kalooban ng Diyos, kung anong kulay yung susuotin ko nga, anong kurtina ang gagamitin ko sa bahay o dito sa church. Hindi po. Ang mga mas mahalaga at mabibigat na bagay, mas importanteng bagay, lalo-lalo na yung patungkol sa buhay at kaluluwa natin. Okay? So yun yung gusto kong i-drive na point na yun, yung kalooban ng Diyos. At ang biblical reference na titingnan natin ngayon, ang fundamental na principle, yung pinaka-pundasyon talaga ng prinsipyong ito ng kalooban ng Diyos na kailangan natin na bilang mga manampalataya at mga taga-sunod ni Kristo. Walang iba po, punta tayo sa Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 2. At ang sabi po dyan, sa English, babasahin ko, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So manalangin muna tayo, hilingin natin ang Diyos sa ating pagbubulay sa umagang ito. O aming Diyos, batid namin na ang aming kahinaan ay ang lantad sa inyo at maging sa aming mga sarili ay pansin po namin ito. Kaya o Diyos, hiling namin ang tulong ninyo at gabay sa umagang ito na tipunin ninyo ang aming yung buong diwa namin, ang isip, ang aming puso, ang kaluluwa, na may tuon ito, unang-una, sa pag-alaala, gaya na ginawit namin sa papuri sa inyo sa araw na ito, na hindi lamang limitado sa pagkanta, sa pagpanalangin, kundi sa buong aspeto, O Diyos, na aming buong diwa ay handa pong makipagtagpo sa inyo. At sa aming pagkipagtagpo sa inyo ngayong umaga ay nawa malugod din kayong lumapit sa amin. At sa umagang ito, tulungan nyo kami sa pangangaral ng salita ninyo at nawa makapulutan namin ng benepisyo para sa aming mga kaluluwa
at makilala pa namin kayo ng lubusan sa pamagitan nito. Kaya tulungan niyo po ang lingkod at ang mga bawat isa nandito ngayon na sa ganun sabay-sabay kami luluwalhati sa inyong pangalan. Sa ngalan ni Jesus, ito ang dalangin. Amen. Sa dakong ito po, meron akong dalawang punto lang naman na gusto ipahayag dito no, na ayon sa ating teksto. Una-una, meron dalawang magkasalungat o contrasting na utos patungkol sa pagbabago. Two contrasting commands of change. Makikita natin sa text natin. Pangalawa, yung purpose ng commands na ito. Yun lang, no, yung punto natin. Two contrasting commands of change and purpose of these commands. Una-una, yung dalawang contrasting commands. Meron tayong dalawang contrasting magkasalungat dito. Una-una, merong negatibo. Negative. At ang negative dyan, pag sinabi kong negative, hindi ko ibig sabihin masama, no? Negative aspect, kasi may sinabi dyan, do not tempt. No, na utos. Do not be conformed to this world or to this age. Hindi lang po ibig sabihin ng world na yun, yung mundo, yung literal na earth. Kundi po, ang ibig sabihin nun, yung age po, yung kapanahunan o yung sistema na kung saan nagpapatakbo ng mundong ito. Itong age na to. Okay? At yun yung negative aspect na command patungkol sa change. Do not be conformed. Yung gamit na salita. Pag conform po, bilang sincere na disipulo ni Jesus, nararapat po na i-desire natin, talagang gustuin natin makilala ang Diyos na pinagsisilbihan natin, yung kanyang kalooban, at ito yung dapat na i-allow natin mag-shape, humulma sa atin. Yung conformity po kasi, ibig sabihin dyan, ang original na lingwahe, parang may pressure na ina-apply, may pressure na kung saan ikaw ay mapipilitan na maging kasing hugis nung gustong maghugis sa'yo. Okay, may pressure na ina-apply. So, siguro pag yan naman, parang clay na kung ano yung isang mold ng clay, meron kang hulmahan dito, kaya kung mahilig kayo mag-bake, kung ano yung hulma ng hulmahan, kung ano yung lulutuin nyo, o yung clay na gagawin nyo, i-apply pressure sa bagay na yun, magiging katulad ng ganon, ng hulma na yun. The same is true din daw, dito sa kalagayan na to, ang utos, huwag daw tayo natin hayaan na ang mundong ito, yung kaisipan ng mundong ito, yung sistema ng mundong ito, yun daw yung mag-press, yun daw yung mag-pressure sa atin, maging katulad nung hulma na gusto nitong mangyari ng mundo. Kaya sabi, do not be conformed. Yung pattern, yung mold. Okay? So, sa atin ngayon, ano bang naghuhulma sa ating mga buhay? Bilang isang manampalataya, isang magandang tanong sa atin, no? Na ang tanong, din dito na kailangan tanungin, bakit? Bakit hindi daw dapat natin hayaan na tayo ay makonform o maging mahulma dun sa hulmahan ng mundo? Ano bang problema? Bakit pinapaiwas daw tayo na maging katulad ng mundo? Be not conformed to this world. Ano bang meron sa mundong ito? Yung siguro yung magandang tanong, no? Kung bakit pinipilit ni Pablo sabihin dito na Huwag kayong maging katulad ng mundo. Huwag kayong papilit na maging masunod yung pattern, yung mold ng mundo. Bakit? Ano bang meron dito sa mundong ito? Na seemingly, alam ni Pablo, tinayag niya rito, na delikado. Merong bagay na hindi maganda para sa atin bilang isang manampalataya. Kasi na kung you-notice, verse 1, dito sa Romans 12 na binasa natin, nagsimula yun siya sa isang salita na nagdudugtong dun sa previous na pinag-uusapan. Kaya nga sabi dyan sa verse 1, therefore, I urge you, hinihikayat ko kayo mga kapatid, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Okay? So, sa makikita natin dito, nagsimula si Pablo ng paghikayat ng pagdugtong. Bakit? Meron pong pundasyon na ininay si Pablo
by the mercies of God daw, na ipinakita niya mula kung tutusin chapter 1 pa lang hanggang chapter 11, makita din natin yung sinabi ni Pablo patungkol sa kaligtasan, sa kadakilaan ng Diyos. Kung paano daw inihayag nito kung sino tayo sa harapan ng Diyos bilang mga makasalanan, at kung paano daw yung awa ng Diyos ay umabot sa atin. Specifically sa ating mga Hintil. Kasi yung mga taga-Roma, hindi lang ito mga Jew, natin pati Gentiles tayo, mga Gentiles tayo. Now, by this mercy daw, hinihikayat ni Pablo sa kadakilaan ng kaligtasan na pinahayag ng Diyos na siya ay soberano sa lahat, siya bagaman tayo lahat ay dapat talagang ang karapat-dapat natin ay dun sa kapahamakan ng impyerno sa puot ng Diyos. And despite that, ay nagkaroon ng habag at awa ang Diyos. And in this mercy daw, ito daw yung awa ng Diyos na to, ay siyang naging pundasyon ni Pablo para dapat maging tumulak sa atin na mga nakaunawa at nakatanggap nitong kaligtasan na ito, by this mercy, na dapat daw tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. You present your bodies a living sacrifice acceptable to God. And dahil daw dito, ito yung paraan na sinasabi niya, may utos siyang sinabi, do not be conformed, na siyang pinagtitingnan natin ngayon. Now, balik tayo dun sa tanong, bakit ba gustong iiwas ni Pablo kung tayo ay tunay na mananampalataya at nakita natin yung awa at biyaya ng Diyos, yung dakilang kaligtasan na natanggap natin, at siya dapat na tumulak sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, isang paraan daw para malaman at mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos, una-una, sabi dito, do not be conformed. Now, bakit? Bakit? Anong meron dito sa world na to? Now, meron mga passages na gusto kong banggitin, no? At gusto ko rin tingnan natin, kung may oras pa naman tayo, bakit ba delikado daw at pinapaiwas tayo ni Pablo na makonform sa mundong ito bilang mananampalataya? Kasi delikado itong mundong ito. Ano bang meron dito? Ba't nasabi niya delikado? Una, sa 1 John 5:19, although magkaiba yung ginamit na word dyan ng world, ginamit dyan ay cosmos, 1 John 5:19, ang nagpapahayag ng yung external aspect ng mundo, but then it carries the same meaning. Verse 19. Ano ba yung ginasa ko? 1 John 5:19. We know that we are of God, and the whole world lies in the power of the evil one. So magandang summary po yun kung ano ba meron dito sa mundong ito. Ito daw mundong ito ngayon na kinatitirikan natin, nasa influensya raw ng kadiliman, the power of the evil one. Ito yung sistema, this is the one behind sa mundo na ginagalawan natin ngayon. Yung prinsipyo na tumatakbo, sa karamihan, sa majority sa mundo natin, ay influensya ng Diablo. Influensya ni Satanas. Isa pang verse. Kaya nga, yung morals nitong mundong ito, ay hindi na tayo dapat nagugulat. Bagamat nasa-shock tayo sa mga nakikita na babalitaan natin. May nanonood pa ba ng balita rin sa inyo? Buti may gana pa kayo manood ko, no? Kasi parang wala na tayo na nakukuha magandang balita eh. Kaya nga minsan, di ba, inahalo na lang ng showbiz para pampakulay. Kasi pura na eh. Bihira tayo makita ng news ngayon na news show na talagang lahat ng balita, hindi lang yung puro pakayan, rape, drugs. But nonetheless, brethren, hindi na tayo dapat nasusurprise dito. If we know your principle, if we know the Word of God, do not expect na ang mundong to will become better. Number one, because of this. This whole world lies in the influence and the power of the evil one. And sabi ni Pablo kay Timoteo, this world and men will just become from evil, from bad to worse. Yung ano yung tinuturo ng evolution? From a simple life form to a
much more complex, talagang nag-evolve to something better. Hindi naman yung tao ngayon. Yung pruweba ba ng evolution niya? Man was created upright sa simula. And from that time on, hanggang ngayon, padaos-dos ang kalagayan ng tao. Yung morals ng tao. Why? Because of this. This whole world, since pumasok ang kasalanan, lies in the power of the evil one. Isa pang verse, Ephesians 6:12. By the way, no, lilipat-lipat tayo ng mga verses, kaya if you're taking down notes, magmahina po ito. Sabi rito, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ito yung kalagayan ng mundong ito. Since ito'y influensyado ng evil one, ng Diablo, ito po yung pakikibaka ng Kristiyano. Hindi po sa laman at dugo lamang, kundi spiritual. Hindi naman po tayo, pag sinabi natin Kristiyano, sabi dyan, put on the full armor of God. May literal kang armor, lalabas ka dyan. Pagdating mo sa kanto, may nakita kang demonyo, kukunin mo yung tabak mo, tatagain mo. Hindi po. Spiritual warfare, pinag-usapan dito. Spiritual powers of darkness and rulers of wickedness na nagpapatakbo sa mundong ito, sa tao na bulag sa katotohanan, na binulag ng Diablo. At dahil po dyan, yun po yung natural na lumalabas sa kanila. Bago po tayo magmayabang, mga kapatid, dati ganun tayo. Doon din po tayo galing. Kaya nga po dapat kung tayo mananampalataya ng tunay, may pagkakaiba. May pagkakaiba, hindi lang mere words ang ating profession ng pananampalataya, kundi may katibayan. Matibay na ebidensya po na tayo ay hinango nga mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag ng anak ng Diyos. Maliwanag na ebidensya. So, yan po yung nandito sa mundo. Galatians 1:4. Ito po yung gawain ni Kristo kung paano niya. Ito yung binanggit ko ngayon lang, no? Yung kung paano ginawa ni Jesus, yung gawain niya sa pag-deliver ng kanyang mga tao, ng kanyang mga anak, mula sa kadiliman hanggang sa patungo sa liwanag ng kaharian niya. 1:4. Who, Jesus, gave Himself for our sins so that He might rescue us from this. Ano ba yung identity ng age na to? The same word na ginamit na age tsaka yung world dito sa Romans 12:2. So may English kayo na bago sabi dyan, who rescued us from this present evil age. Yung kasalukuyan daw, yung present na evil age. Dito daw tayo ni-rescue ni Jesus. Now, bagaman nandito pa tayo physically, but then merong pagre-rescue yung ginawa si Jesus sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung pag-rescue niya sa atin sa spiritual na aspeto. Pinutulan niya na ng pangil, kung tutuusin, ang kapangyarihan na nagpapatakbo sa age na ito. At dahil doon, meron tayong kalayaan lumapit sa Diyos, meron tayong kalayaan magpuri sa Diyos, meron tayong kalayaan sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Dahil hindi na tayo bahagi, hindi na tayo tututusin kasakop ng kaharian ng mundo ito. Meron ng paglipat. 1 John 4:3. Sa pang-description kung anong meron talaga dito sa mundong ito, bakit pinapaiwas tayo ni Pablo sa gawin niyan. 1 John 4:3, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that is coming, and now it is already in the world. 1 John 2:6.
Description kung ano ba talaga, 2:16, kung ano meron sa mundo. Kaya nga sabi dyan, verse 15, do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Bakit daw? Because for all that is in the world, the lust of the eye, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Ito daw yung laganap sa mundo. Ito daw yung nandito sa mundong ito. Yung pita ng laman, pita rin ng mata, at yung kayabangan ng puso, buhay ng isang tao. Yan yung laganap dito sa mundo. Na prinsipyo, na takbo ng buhay, lakad ng buhay ng isang tao. 2 Peter 1 verse 4. No, kailangan natin maging patient dito. No, marami tayong titingnan ng text. Pag gusto kong makita at maramdaman niyo yung bigat, bakit gusto iiwas tayo ni Pablo na hindi tayo dapat makonform sa mundong ito? Okay? 2 Peter 1 verse 4. For by these, ano daw these na to? Dahil dun sa grace, dahil sa power na ginanap ng Diyos na patungkol sa life and godliness sa kanyang mga tao, meron na tayong kakayanan, mamuhay, may kabanalan. Verse 4, for by these He has granted to us precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of divine nature, having escaped the corruption, the pollution that is in the world by lust. Polluted ang mundong ito, at patuloy na nagpo-pollute ng ating mga budhi. Pero tayo mga niligtas ng Diyos, sabi dyan, you have escaped. Pinalaya tayo, pinatakas tayo kung tutusin sa pollution, sa corruption na patuloy na nangyayari sa mundong ito. Sa pamamagitan ng lust, pagnanasa ng ating mga laman. It's polluted. Sabi ka nga, polluted na ilog, polluted na hangin. Marami tayo nandito. But then polluted na morality ng tao, makasalanang budhi. Yun po yung characteristic ng mundo. It's polluted with sin. At tayo mga nakaranas ng biyaya ng Diyos ay iniligtas, pinalaya, pinatakas doon. Binigyan ng freedom from that pollution. In even chapter 2, verse 20, for if after they have escaped, talking about the mga false prophets, false teachers, for if after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first. Ito yung mga false teachers or false professors. Kasi sinabi yung professor, hindi yung professor sa school. Professor na nagpo-profess na sila yung mananampalataya. Sabi nga dyan, kung sila nga ay tunay na nakalaya mula sa defilement, mula sa pagkabulok ng moralidad, ng kanilang budhi, ng kasalanan na nananalaytay sa kanila, kung sila ay tunay na nakalaya, bakit daw bumalik sila ulit doon sa kung saan sinuka na nila kung tutusin? Na hindi dapat sila magpasakop, andun ulit sila. Kumbaga parang baboy, no? Kung nakaras kayo mag-alaga ng baboy, pagpaliguan mo man yung baboy, hindi po magtatagal. Baka hindi nga lang minuto, baga sinuto, ang hahanapin po ulit nun, putik. Lalangoy ulit yan. So, ganun yung picture din. And ginamit ni Pedro na picture dito sa mga sumusunod na verses. Sa verse 22, mas masaklap yung aso. Kung ano yung sinuka niya na, binalikan niya, kinain pa. So these are not true believers. No? Huwag kayo magpaloko doon sa mga sabi, tuloy ba na ang kaligtasan nawawala? Unang-una, ibig sabihin nun, walang kaligtasan na nangyari talaga ito. Kasi nga, kung sila nga ay tunay na mananampalataya na nakatakas mula sa kabulukan ng mundong ito, ng kasalanan, hindi sila babalik doon at mag-i-enjoy at maglalangoy-langoy.
So yun din nasa mundo, napakadelikado. James 4:4, the friendship of the world is enmity against God. Kung ikaw ay pipiliin mo makipagkaibigan sa mundong ito, you consider yourself an enemy of God. Wala dito sa atin ang gustong maging kaaway ang Diyos. Magkaroon na kayo ng kaaway sa tao, wag lang sa Diyos. Na hindi ko sinasabi maghanap kayo ng away. Kinukumpara ko lang, mas mabuti pang magkaroon kayo ng kaaway na mataas na posisyon dito sa mundo, pinakamataas man, kaysa sa Diyos ang kaaway mo. Brethren, yun ang kalagayan natin bago tayo naligtas. Kaaway natin ang Diyos. At kaibigan, yan ang kalagayan mo sa umagang ito kung wala ka kay Jesus. Kaaway mo ang Diyos at ang Diyos kaaway ka niya. Kailangan magkaroon ng reconciliation. Ang reconciliation ay through Christ. Doon lang tayo mapapatawad sa kasalanan natin. Doon lang tayo magkakaroon ng pagkakaisa muli ng ugnayan sa Diyos na banal. Doon lang pwede ang isang madungis na makasalanan, isang banal na Diyos, ay magkaroon ng ugnayan ulit dahil kay Jesus sa ginawa sa krus ng Kalbaryo. So friendship with the world is enmity against God. Huwag natin, mga kapatid, huwag natin habul-habulin yung mundo. Huwag tayo magpaligaw sa mundo. In fact, yan ang ginagawa ng mundo. It presents sa atin na appealing, nakaakit-akit, na dapat kung tutusin, kung tayo nga, sabi ni Pablo sa Romans 6, kung tayo nga niligtas ng Diyos, kung tayo nakaras ng biyaya niya, we are dead to sin. At ang isang patay po ng tao, ay wala na pong senses yun sa mga nabubuhay. Kaya nga kung paamoy-amoyin mo man yun, sabi ni Pastor Steve before, yung mga illustration, may isang patay na tao, at dinala mo yung paborito niyang pansit, ilagay mo man sa harap ng ilong niya yun, hipan-hipan mo hanggang sa mapunta sa kanya lang ng usok, wala pong mangyayari. Ganun daw po tayo dapat ang treatment at relasyon natin sa sin. We are dead to sin. Friendship with the world is enmity against God, sabi ni Santiago. 2 Timothy 4:10, yung example ni Demas. No? Faithful si Demas sa gawain, sa ebanghelyo, sa misyon. But what happened? So, ibig sabihin, no, mga kapatid, hindi ibig sabihin na ikaw ay aktibo sa ministeryo, sa gawain ng Diyos, ikaw man ay pastor, o misyonero, tulad ni Demas, hindi po exempted. Bakit? Anong naging downfall ni Demas? Nalala nyo? Sa 2 Timothy 4:10? Umidig sa sanlibutan, having loved this present world. He left. Iniwanan niya sila Pablo. Iniwanan niya, tinalikuran niya ang ministry. Demas had forsaken me. Iniwan ng Diyos kung tutusin, tinalikuran. For what? Anong kapalit? Anong mas naging kaakit-akit sa kanya? Si Kristo o yung mundo? Ephesians 2 verse 2. Ito yung former course natin sa mundo. We are sons and children of disobedience. We are dead in our trespasses and sin. Were, past tense. Lastly, 2 Corinthians 4:4. The God of this world has blinded the minds of unbelievers. No? Grabe yung kalagayan ng isang hindi mananampalataya. Grabe ang kalagayan mo, kaibigan, kung ikay wala pa kay Jesus. You are as blind as you can be. Yung nature natin, yung nature ng isang tao, ay taliwas sa Diyos, plus andiyan pa yung gawain ng Diablo na nagbubulag sa kanila, ay napakasaklap na kalagayan na hindi nila nakikita yung liwanag ng Ebanghelyo unless umilos ng soberano at makapangyarihan ng Diyos. We are blinded dito sa mundo. The God of this world has blinded.
So bakit po iniiwas tayo ni Pablo sa teksto natin, balik tayo sa Romans 12, not to be conformed to this world? Napaka-dangerous po. Huwag po natin masanayang isipin na kung tayo ay mananampalataya ligtas, tunay naman, we are more than conquerors. We are, meron tayong tagumpay. Pero kapatid, kung ang inaasahan mo yung sarili mo, kung ang inaasahan natin yung sarili nating braso, at iniisip natin tumatayo tayo sa isang mataas na lugar, sabi ni Pablo, take heed, ingat ka, lest you fall. Do not be conformed to this world. Huwag nating hayaan ay mahulma tayo ayon sa pattern ng mundo. Ang common dito sa verses natin na binasa, itong mga dinictate na verse, no? Ang pinaka-common na tema nito, common na truth, is this world is against God. Put it that way. Ilagay natin sa ganyang paraan. Bakit ayaw ni Pablo? Bakit hindi tayo dapat? O bakit huwag natin hayaan na tayo bilang mga mananampalataya ay magpaakit sa mundo o ihugis natin, ipattern natin yung ating buhay ayon sa mundo nito? Bakit? Because this world is against God. Plain and simple. At kung ikaw ay tunay na mananampalataya, you would not want to go against God. Ayaw mo tumaliwas sa Diyos. And this world is against God. Yung Diyos na sinasabi mo pinaglilingkuran mo. This is why na sinasabi sa atin, huwag natin hayaan na yung mga prinsipyo natin, yung ating pamamalakad sa buhay, basta-basta na lang maakit at maaayon dito sa kalooban ng mundo na pinagagalawan natin. Because it is contrary, kakaliwas ito sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ito yung sinasabi na term, yung ungodly. No? Alam niyo yung salitang ungodly, no? Madalas sa atin ginagamit, madalas narinig. Ano yung sabihin ng ungodly? Ungodliness. Ako, lumaki po sa isang, sabi ko, parang Bible background. Kung sinabing ungodly, yung sasabihin sa'yo na umabala ng konti yung buhok mo bilang lalaki, napaka-ungodly mo. Babae ka, nakapantalon ka, napaka-ungodly mo, sister. Dapat napaka lang yung mga babae. Hindi po ungodly yun. Legalism ang tawag doon. No? Hindi po kasalanan yung mga bagay na yun. Bagamat, ang ungodliness po, ang pinakasimpleng definition ng godliness, take the word ungodliness, ungodly. Hindi maka-Diyos. Now, hindi po limitado ang ungodliness sa panlabas lang na itsura. Ibig sabihin, most importantly, ay yung dito natin. We do not regard God. Hindi natin sinaalang-alang ang Diyos sa decisions natin, sa gawin natin, sa buhay natin. Therefore, pwede tayo maging mananampalataya by profession, sa ating pagpapahayag na tayo mananampalataya, sa mata ng mga kapatiran, pag nasa church, pero baka yung buhay natin ungodly. May mga aspeto ng buhay natin na ungodly. May mga prinsipyo tayong pinapatakbo sa eskwelahan man, sa trabaho, yung mga ginagawa natin ungodly. Hindi natin sinaalang-alang ang Diyos. Kung paano tayo nakikipagrelasyon sa ating asawa, kung paano yung relasyon natin sa mga anak natin, ungodly. No? Ang godliness po ay hindi lamang tuwing linggo, ng alas 9 hanggang alas 9 ng gabi. Sa isang tunay na mananampalataya ko, ang godliness ay buong buhay niya. Bawat aspeto ng buhay natin. We regard God. We give regard sa Diyos. Isinaalang-alang natin ang Diyos sa buhay natin. Merong bahagi ang Diyos, merong puwang ang Diyos sa bawat aspeto ng buhay natin. So sana, brethren, instead na tayo ay maging worldly sa ating minds, sa ating prinsipyo at gawin, sana tayo maging godly.
Do not be conformed to this world. Ika nga ni Pablo. Now, hindi lang ito parang panimula, sabi ni Pablo, basta ganito gawin nyo, ganito, sa araw na to. Hindi. Yung tense po rito sa original, continuous. Tuloy-tuloy po ito. Do not be conformed. Araw-araw. Minuto-minuto. Moment by moment. Mahari ngayon, nandito tayo sa church, nakatingin sa nagsasalita. Pwedeng lumipad ang isip natin eh. Pwede tayo matulog. Pwede tayo kung saan-saan makakarating ang isip natin. With that, that's being ungodly. Hindi natin nire-regard ang Diyos. So, hindi ito limitado sa isang lugar lang, but then sa buong buhay natin. Pangalawa, yun yung negative aspect ng command na sinasabi. Pangalawa is yung positive. Do not be conformed to this world, but, in contrast, be transformed. Sabi dyan, transform, no? Yung kanina, do not be conformed. Ito, transform. Pareho pong may change. Pareho pong ibig sabihin ito, pagbabago. Yung conform po, may negative talaga na aspect eh. Parang passive ka, mahuhugis ka lang doon sa ayon sa externally, doon sa bagay na ito. Pero yung transform po is, ang pinakagamit po nito is talagang looban. May transformation na nangyayari. It's the same word po na ginagamit, yung metamorphosis, no? Alam niyo mga kabataan, yung nangyayari sa isang caterpillar, yung minsan nga, di ba, higab, o kaya yung makate, minsan yung mga uod, yung mga batang lalaki mahilig lang maglaro dun, yung mga babae, ew! Pero pagkatapos ng transformation, naging butterfly, hindi lang bata nga alin, pati matatanda. Yung transformation for the better, for something good. Being transformed, sabi dito, present tense din, kailangan may transformation of godliness. Tuloy-tuloy. Habang hindi nagko-conform sa mundo, na ganito, no? Hindi na sinabi ni Pablo, do not be conformed, okay, hindi ko nagagawin ito, hindi na ganyan. Kung ganun lang kung gagawin natin, wala tayong pagkakaiba dun sa pupunta sa bundok, magiging ermitanyo ka na lang. Kasi yung ginawa ng mga nagmo-monastery dati, nung nagsimula yung monastery, mga monks, ang sinasabi na isip nila, andito sa baba, andito sa syudad, yung kasalanan. Doon tayo sa bundok, walang internet doon, walang kung ano-ano. Walang pera doon, walang pagkain na walang babae. Dito tayo. Sarado natin yung pinto. Doon walang kasalanan. Ay, nalimutan nila mga kapatid. Yung kasalanan ay nandito. Dala-dala nila yung kasalanan sa kanilang pagpunta doon. No, yun yung mangyayari. Kung sabihin natin, be not conformed to this world. Kaya nga, ito, importante po itong bahagi ito. Habang tayo nakikipaglaban na hindi natin inaalaw na makonform tayo, mahugis yung ating prinsipyo, yung pagkatao natin bilang Kristiyano ng mundo, at the same time, we are being transformed. Sabay po, simultaneous na nangyayari yun. Hindi lang pinutol mo lang to, tapos na. Hindi, pinutol ko to, at the same time, ginagawa ko to. At constant po. Araw-araw natin dapat gawin to. Habang nandito tayo sa mahinang laman natin. Patuloy natin iwaksi yung kasalanan, patuloy natin ingatan yung ating pag-iisip, yung ating prinsipyo, kung anong nagmo-mold dito, anong nangunguna dito, anong nagbo-govern sa prinsipyo natin habang nandito sa mundo. At the same time din, we are encouraged and we are being pushed forward sa transformation na sinasabi nito, na hindi tayo naliligaw sa kasalanan, hindi tayo naliligaw na para tayong mahuhulog na dito sa bitag ng mundo, bitag ng kasalanan. Merong struggle, may tension, ibig sabihin. Habang binawaksi natin to, kailangan magpatuloy tayo sa ating lakad of godliness. Yung transformation nito, yung specifically a transformation of our minds. Yung mind po natin. Our minds na kung saan
A constant renewal of our minds. Renewal, ibig sabihin, renewal ng ating minds kung saan yung moral perception natin, yung ating pananaw ng tama at mali. Unang-una, o yung ating inner ng orientation o disposition, na kung saan ito'y dapat humahangad patungo sa Diyos, hinahangad natin ang Diyos. Pero yung pinaka-basic po na yung mindset natin, yung renewal na sinasabi sa ating minds. Bakit? Dito po nakaupo yung ating, kung tutusin, dito talaga yung battleground between right and wrong. Habang lumalakad tayo sa mundo, patuloy na ibabato at itatapon ng mundo, ihaharap sa atin yung kanyang pananaw, yung prinsipyo ng mundo na taliwas sa Diyos. At gusto niya kainin natin ito ng buong buo. At dahil dyan, kung tayo mananampalataya, merong prinsipyo na nandito sa atin ngayon, na kung saan ang Diyos na naghahari sa atin, at sasabihin natin, hindi. Hindi yan ang kailangan ko. Hindi yan ang nakakapagbigay ng lugod sa aking Diyos at tagapagligtas. So while we say no, we say yes sa Diyos. Ito dapat. Hindi lang enough na nagsabi tayong no. Pero alam natin kung ano ang dapat. Naintindihan nyo? Kung sasabihin lang natin, tayo, sa opisina ninyo, pipilitin kang gumawa ng kasalanan. Gumawa ng unethical, maling practice, na alam mo labag sa kalooban ng Diyos. It's not just enough to say, hindi ko gagawin yan. Pag tinanong ka, bakit? Anong sasabihin mo? Ayokong mahuli. Ayokong mahuli? Sino ba naman gusto mahuli? Kahit yung na pumipilit sa'yo, na gumawa ng mali, ayaw din naman mahuli yun eh. And yet gusto niya. Bakit? Bakit ayaw mong gawin? Ayaw mo bang sabihin? Labag sa kalooban ng Diyos ko yan. Diyos ko. Huwag mo sabihin ng Diyos na, I don't know, para sa akin. Kasi baka magkaroon siya ng idea na parang naman tayo ng Diyos eh. Ang Diyos ko po galit sa kasalanan. Ay, hindi ganyan ang Diyos ko. Okay lang sa gumawa ko ng buta. Hindi nga tayo magkapareho ng Diyos. Kaya nga labag sa kalooban ng Diyos ko yan, yung Diyos ng Biblia. Meron ba tayong guts? Meron ba tayong zeal para sa kabanalan ng Diyos na sabihin niya? Mga kabataan na mananampalataya, kung kayo mananampalataya dito sa eskwelahan, ganun din. Kung matatakot ka na lang na lait-laitin, pagtawanan. Sa mga lalaki yung bata, pag sinabing inakit kami ito, gumawa ng kabulastugan, gumawa ng kalaswaan, bakla ka yata eh. Di naman. Di mabiro. Sige naman. Asan pa rin hindigan natin? Kailangan natin mga kalalakihan na mayroong backbone. Nangyari sa bakal. Mga ama ng tahanan na mayroong backbone ng salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, na magsasabing hindi. A renewal of the mind. Nananatili pa sa atin yung kasalanan, yung mundo na pinangungunahan, na impluwensya ang Diablo, ang Diablo mismo. Ito mga kalaban natin, mga kapatid, mga kaibigan. Kanino ba tayo magiging loyal? Ang mundo, araw-araw, minuminuto, gusto niyang kunin yung ating allegiance mula sa Diyos patungo sa Kanya. Will you remain loyal sa Diyos? Or will you turn your backs from God? Importante po na ibig sabihin kung tayo ang mind natin ay ma-renew,
yung renewal po na ito, hindi rin po hiwalay sa salita ng Diyos. By the renewing of our minds, ang ibig sabihin po nito, ay minds natin renewed palagi sa kalooban ng Diyos. And where? Saan natin matatagpuan ang kalooban ng Diyos? Sa salita niya. Kaya magiging tanong ngayon, are we acquainted sa salita ng Diyos? May naisip ba kayo isang taong acquainted sa salita ng Diyos? Nasa kaimitan ng temptation, wala siyang ibang sinabi kundi salita ng Diyos. Si Jesus mismo. But take note, may alam din ang Diablo sa salita ng Diyos. Baluktot na nga lang. Brethren, huwag tayong malagay dun sa posisyon ng Diablo na alam natin sa salita ng Diyos ay baluktot. Doon tayo sa side ni Kristo na alam kung paano gamitin ang salita ng Diyos. Hindi sa kabaluktutan. So, be familiar. Are we acquainted sa salita ng Diyos? Ano mga prinsipyong pinaninindigan natin ngayon na kung saan ina-apply natin yung salita ng Diyos? Gaya nga sabi ko kanina, when it comes sa mga family matters, relationship, sa pera, personal, mga character natin, hindi mo pwedeng sabihin, wala magagawa. Ganito talaga ako Pagpasensya mo na lang ako. Hindi, ganito ako. Hindi ka naman si Lady Gaga na nagsasabing, I was born this way. Hindi po. Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, if any man be in Christ, he is a new creature. There is a striving na kung dati chismosa ka, kung dati palaaway ka, kung dati bintanyero ka, sinungaling ka, there's that constant struggle of a change man. Merong pagbabago. So, ang prinsipyo ba natin nakaugat sa salita ng Diyos? Acquainted ba tayo sa salita ng Diyos? Sa trabaho natin? Ano mga prinsipyo yung pinanindigan natin? Sa eskwelahan? Sa mga hobbies natin? Sa pag-aaliw natin? Ano ba tayo? Sa leisure natin? Hindi masama magkaroon ng leisure. Sa buhay. Magsaya. Pero pag sa 7 ito, parang kang wild na aso na pagbukas ng pinto, ng gate, parang bahala na kung gagawin ko. Hindi. Even yung pleasures natin, yung leisure time natin, bakasyon. When was the last time na nagbakasyon kayo sa isang magandang lugar? At ang nasabi mo, purihin ka o Diyos sa iyong nilikha. Kung masyado tayong busy lumalangoy doon sa dagat, masyado tayong busy doon sa kung ano-ano pang iba. Even that, ano mga nag-govern na principle sa atin? Mga tatay, mga nanay, may mga anak tayo. Ano yung mga pinapasa nating prinsipyo? Na kahit naglalakad tayo, o nagmamaneho, o nasa jeep. Kasi sabi sa Deuteronomy chapter 6, very crucial yun. Thou shalt teach them diligently yung ang kalooban mo sa salita mo sa utos ng Diyos. To your children, when you're walking, when you wake up sa bed, when you go down to sleep, habang nasapag kayo na kayo, tinuturuan niyo ba yung anak ninyo? Pinapasa niyo ba yung prinsipyo ng Diyos ayon dito? And lastly, pangalawang punto, the purpose ng commands na ito. Sabi dyan sa ating verse, be transformed by the renewal of mind, so that nang sa gayon, you may prove daw, mapatunayan ninyo sa inyong sarili. At makita ninyo na ang kalooban nga ng Diyos ay hindi pabigat sa inyo. Kung hindi, ito ay, sabi dyan, good. Sabi ng isang commentator, isang theologian, sabi niya, good, it is advantageous, beneficial para sa iyo ang kalooban ng Diyos pag natuklasan at nakita mo ito in its glory, in its fullness. Hindi ito pabigat. Kasi kung ang iniisip natin, pabigat naman itong kalooban ng Diyos sa akin, isip-isip ka. Because yung commandments ng Diyos sa tunay na mga mananampalataya ay hindi pabigat. It's a delight para sa kanila na sundin ng Diyos. It is good, it's useful, it's beneficial para sa akin. Higit sa lahat sa kaluluwa ko. It is acceptable. Acceptable yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin, ito yung nakakapagbigay ng pleasure sa Diyos. Again, ibig sabihin,
Kung hindi ko inaangad yung kalooban ng Diyos at ang ginagawa ko hindi kalooban ng Diyos, hindi makikita yung mga bagay na bibigyan ng kaluguran sa Kanya. Hindi nakangiti sa akin ng Diyos pag taliwas sa kalooban niya ang ginagawa ko. It's that simple. And kung tayo nga ay merong zeal, merong pag-ibig na tunay sa Diyos, we will not grieve God. Ayaw natin na nag-grieve ang Diyos dahil sa kasalanan. It is good, it is acceptable, accepted by God, and it is perfect, kompleto. Wala pong depekto, walang sablay. Tama lang para sa atin. Ito ang tama, wala nang iba. Sabi nga ni David, "Oh, taste and see that the Lord is good." As we say, and we do not conform sa mundo, at the same time, tayo lumalakad, nare-renew yung ating minds. Being transformed tayo by the renewing of our mind. Sa gawin yun, ang punot-dulo po nito, yung pinakahahantungan nito, papuri sa Diyos. Nag-worship tayo. Kung tutusin, ito ang ginagawa natin ngayon. As we know and dig kung sino ang Diyos sa kanyang salita, yun yung idea ni Pablo na ini-instill. Sa pinahayag niya rito, lalo-lalo na sa chapter 8 hanggang chapter 11, na ang huling sinabi ni Pablo, "Oh, the depths and riches of God's wisdom and knowledge." Sa chapter 11, hindi niya maarok yung paano, "O Diyos, ka nagligtas." And yet, nagligtas ka. Lord, because of this, anong magagawa ko? And the same na pagkamangha sa Diyos, sa kaligtasan na meron siya, ito daw yung nagtutulak sa Kanya. Therefore, I beseech you, brethren, do not be conformed to this world. Be transformed by the renewing of your mind. Nang sa ganon, mapatunayan mo, ikaw mismo, hindi lang dahil sinabi ni pastor, hindi lang dahil may nabasa ka, ikaw mismo, sa buhay mo, napatunayan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo at nakita mo ang kalooban ng Diyos ay ang dapat mong gawin. Wala nang iba. So, as an application lang, dito, una-una, kumusta ang relasyon natin sa mundo? Kumusta ang ating ugnayan sa mundo? Are we seeing, nakikita ba natin na mayroong mga senyales ng conformity, pagsasang-ayon sa mundo? Or are we being transformed by the renewing of our minds? It's an evaluation sa ating mga sarili. Checkin natin yung buhay natin. Sa mga prinsipyo pinapairal ko, ano bang namumugatan niyo dito? Nakikita ba ako ng pagsang-ayon sa mundo? Meron bang delight pa rin sa atin na alamin ang kalooban ng Diyos? Ibig sabihin nun, acquaintance natin with the Word of God. How are we sa ating devotional life? Sa ating meditation ng Scriptures? O sapat na sa atin yung John 3:16? Are our minds being renewed constantly ng salita ng Diyos? Yes, tuwing linggo na pinagpapala tayo ng preaching ng salita ng Diyos. But how about Monday hanggang Saturday? And yung heart ba natin in mind, nagpapakita ba ng constant renewal sa ating mga prinsipyo? Yung mga simpleng tanong lang para sa atin mga kapatid. Just to remind us, what the will of God is. Ano ba talaga kalooban ng Diyos? Una-una, ito, nandito sa salita ng Diyos. Pag tinanong natin, paano po yung sa trabaho ko? Anong kukunin mong trabaho? Kung gagraduate ako, anong prinsipyo ng salita ng Diyos? Maraming prinsipyo. Wala kang makikita na thou shalt go to this company. Hindi. Consider mo yung prinsipyo. Una-una, mapapalayo ka ba sa Diyos pag nagtatrabaho ka rito? Mapipilitan ka bang mag-compromise na gumawa ng kasalanan dahil sa nature ng trabaho at pilitin mo sabihin, ito kalooban ng Diyos. Mukhang okay na ako dito interview. Paano alam mo?
ilalayo ka nito sa Diyos. Pagtatrabahuin ka nito ng linggo. Mga prinsipyo lang. Sa pagpapangasawa. Sa paghahanap ng mga kaibigan. Kung ikaw'y mananampalataya. May mga principles. Hindi direct quotes, but then yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga mainam na kailangan familiar and acquainted tayo sa kalooban ng Diyos na kanyang hinayag sa kanyang salita. That we may prove that the will of God is good, acceptable, and perfect. Maraming tayo. Panginoon, salamat po sa umaga nito sa pagpapaalam niyo sa amin ang inyong kalooban na hindi po misteryo, na hindi natin mahahagilap. Kailangan namin magsuot ng mga kagamitan para makita ito, hindi o Diyos, kundi sa inyong salita ito'y hayag. Na prinsipyo na kung saan ito'y dapat ipamuhay namin kung kami nga'y tunay ninyong mga alagad. At sana o Diyos, tulungan niyo kami maging masigasig sa aming pagkipagtungo sa inyo at sa aming pagsasaliksik ng inyong salita, na sa ganun malaman namin ang lubusan ang inyong kalooban para sa amin. Lord, sana huwag namin tigilan itong gawain ito, na sa ganun sa pagpapalago ng aming mga kaluluwa, kayo pong namumuna dito. Salamat po muli sa umaga ito sa ngalan ni Jesus. Amen.